Si Cain at si Abel. Ang ika-4 na kabanata. Siniping nga ni Adan ang kanyang asawa, at ito ay nagdarang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ang isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga pangalan ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mapangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito." Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, "Abel, pumunta tayo sa bukid." Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang kapatid mo si Abel?" Sumagot siya, "Hindi ko alam." "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ni Yahweh, "Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito." Sinabi ni Cain kay Yahweh, "Ngayong pinapalayas mo ko sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin." "Hindi," sagot ni Yahweh, "paparos